Si Coco Martin, saan mo siya nakilala? Si Coco, kakilala kami sa movie. Nagkasama kami nung galing ako ng France. Tapos, yun na. Kwento-kwentuhan. Ayun, doon naman nagsimula yung banding namin, yung kumikita. Masahista ba to? Sa movie na to? Hindi. Ano pa? Ganun to, Pagkagat ng Dilim. Pagkagat ng Dilim. So, Bago nga masahista. Coco was not a famous actor back then, no? Parang indie actor siya, no? Opo, dati. Nung panahon niya. Indie actor siya, pero hindi pa siya ganun Hindi pa siya talaga sikat na, kasing sikat ngayon, no? Opo. Pero ikaw, mas sikat ka. Kasi award-winning actress ka na eh. Nung time na yon. Mas sikat ka kaysa sa kanya. Nung time na yon. Oo. Yan. Paano na-develop yung relationship yung dalawa? Dahil sa rin, mabait kasi si Coco. Mabait si Coco. Oo. Siyempre ako naman, pogi. Di ba? Cutie-cutie. Mahilig ako sa pogi dati. Di ba? Mga kabataan ko, hindi mo maintindihan yung utak eh. Oo. Basta gusto ko siyang kasama, gano'n. Tapos yung nararamdaman mo na parang meron ng mutual understanding, yung both side, yung mararamdaman ko na siya, parang may mapahiwatig. Siyempre ako naman, gano'n din. Bata ka eh. Yun, tapos, ayun hanggang, lumalabas-labas na kami. Pumupunta siya sa bahay. Doon siya nag-i-sleep over. Ilang apartment ko rin yung nilipatan nung napinuntahan niya, doon siya tutulog. Nakilala siya ng mama ko, pero hindi pa siya sikat na ito. Hindi pa talaga Tapos, yun na. Hanggang ngayon na. Yun tapos, pagkatapos noon, nung madalas kami magkita, madalas kaming lumabas. Tapos biglang nag-stop. Tapos parang lumamya, siyempre. Yun, hanggang paminsan-minsan na lang, lumadalas sa bahay hanggang, ayun na, stop na. Minamit akong guy, di ba? Naglabas kami. In short, yan nangyari sa amin. Nangyari sa guy na yun. Pagkatapos nun, nagkita pa kami ni Coco. Yun. Ayun. Nagkita pa kami ng Coco nagsabay, sa condo. Oo, nag-overlap. Condo yun yung pinag-ano na. Natigyan ko sa condo, tapos, yun na yung tapos yun na yung last. Yun pala yung last. So, after 3 months, nabalitaan ko, buntis ako. Isa lang, syempre, pumasok sa isip ko. Diba? Pero nung time parang, alam mo, alanganin ka. Alanganin ako, pero feeling ko lang, baka siya. Kasi yung isang beses lang naman yan eh. Diba? Isang beses lang naman yun. Tapos nung pinanganak nung nilabas ko si Nicole, dumalaw siya. Tapos sabi niya pa, kaya medyo tumindi yung tumindi rin yung ko. Sabi niya kasi, nung nakita niya si Nicole, binuhat niya, tapos sabi niya, Kat, nakikita ko yung picture ko ng bata. Nung baby daw siya, nakita niya daw yung picture niya kay Nicole. In other words, nakikita niya yung mukha niya sa bata. Oo, nakikita yung mukha niya. So, ako naman, syempre, assumera ng taon, nag-assume ako. But you never told him na ikaw ang tatay, gano'n? O sinabi mo? Hindi. Nung buntis ako, sabi ko sa kanya, baka ikaw. Baka ikaw. Baka ikaw ang Ano reaction niya nung sinabi mo yun? Natakot mo siya o ano? Hindi, kalma lang siya, cool lang siya. Sabi niya, sigurado ka na. Hindi ko na naalala yung pinag-usapan namin. Sa phone ko lang kasi yung sinabi nun eh. Pero nagkita kami. Nagkaka-text lang kami nun, nagkakatawagan lang kami. Nung bago ako manganak, bumili siya ng crib. Sabi niya nun, tapos binigyan niya ako ng, parang, hindi ko alam 20,000 ata yun nung para sa panganganak. Tama ba? Binigyan niya ba? Baka lang hindi ko na maalala. Pero binilan niya ng gamit si Nicole. Binilan niya ng crib, binilan niya ng yun. Dun siya tapos, syempre, ako naman, syempre, di ba, bilang ina, yun, natutuwa ako. So, parang nabuo talaga sa isip ko na, baka nga, mali mo naman siya. Tapos, nung pinanganak ko si Nicole, doon talaga ako nag-assume, doon talaga ako sabi niya,
picture daw niya, yung mukha daw niya nakita niya kay Nicole. Pero habang nangyayari yan, hindi kayo magkasama. Kumbaga hindi Hindi kayo na.